ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sinisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may galapag palangga. Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4.
Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred sa langga karon nga adlaw Miyerkules pitsa 17 na bulan sang Marso tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports. First portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson kag Mayor Lizares nagperma sang deed of usufruct para sa propiedad nga patukuran training facility sa Talisay. Councilor Ramos nagapangabay sa PUB drivers ipabilin matinlo ang plastic barrier sa ila salakyan. Mga persona nagpatay kay Lino Cuadra, tubtob karon wala pa makilala sa kapulisan sa Police Station 3. Apang wala untat ang ila investigasyon. Nokpo, nagapreparar na para sa pagpabakuna sa ila sini personnel. Balita national, isyu naton karon nga aga. Ginakonsiderar ni Presidente Rodrigo Duterte ang distribusyon sang libre nga face mask para sa publiko kasunod sa pagsaka sang panibag-o nga kaso sang COVID-19. Sa iya public briefing kagabi, iya na obserbahan nga ang mga Pinoy, ilabi na ang mga kubos ang nagapabilin sa pagsuksok sang face mask nga madugay na nila nga nagamit bangod wala sila sang kwarta ibakal sang bag-o. Suno kay Duterte, ang Department of Interior and Local Government kag mga punong barangay ang makabulig sa paghatag face mask. Ang mensahe sang presidente ang kasunod sang na-report nga gulpi nga pagsaka sang COVID-19 nga kaso sa sulod lamang sang isa ka adlaw kag ang pagtuhaw sang panibag-o makalalaton nga variant nga una na diskubrihan sa Brazil. Maayo man ini ang tinutuyo. Ang pila naton ka mga utod, suksok laba, laba suksok. Kay man ti nahilak man magbakal mo. Kay ti pigado na nga daan, wala na nga daan palangitanan, pagkatapos obligahon ka pa magsuksok sang face mask kag face shield. So siguro panawagan man naton sa pila naton ka mga sektor sang sosyudad nga may sulusubra sa ila kinitaan, aber bulig-buligan taman. Ang aton mga kauturan nga nagakinalan face mask man kag face shield kung magwa sila sa tagsa nila kapuluyan. Ang iban panyo na lang ang ginakover, ang iban sini mga tualya, ang iban tila na lang ang ginabugkos para lang mag-itabon sa ila ilong. Hindi na ni maintindihan subong. Nagtuhaw ang bakuna, tumuhaw man ang bago nga variant. Di subong, bakunahan ikaw, pagitaan naman kung anong solusyon sang bago nga mga variant, gani, alin sa UK kag Brazil. Wala untat ang pagduging sang kagaw. Doon ginasunlog kita. Anay kay may bakuna na, tumuhaw naman ang bago bumuto si COVID-19. Amo ini karon ang ginakahadlukan. Imbes kung tani nga sa bulan sa Abril, nalipay na ang pila naton ka mga kauturan, kay daw halug-halugan na ang restriksyon sa bilog nga pungsod Pilipinas. Karon balik naman lockdown dire, lockdown dito. Porte ang pagsaka sang COVID-19 kagaw. Perting igo ya sa pagkadamo-damo. Ting iban ginabasol nila, iban gani nga mga opisyal sa gobyerno, sila man kung kaisang kabangdanan mo.
nga sila pa dapat ang magpasunod sang pila ka mga paghalong, sila man niya ang wala nagahalong. Kadumdum ka mo sang arangkada ni Deputy Minority Leader kagbayan muna nga representante Carlos Zarate. Siling niya kay Presidente Rodrigo Duterte ang mga ginapoint sa Interagency Task Force kag iban pa nga opisyal sa gobyerno ang dapat magserbe ihemplo sa paghalong sa publiko batok sa COVID-19. Inabasol niya ang pila ka mga opisyal nga pasaway. Ginatungod sang kongresista amo sanday PNP Chief General Dibol Sinas kag Presidential Spokesperson Harry Roque nga nakumpirma na nga positibo sa COVID-19. Yalang tawabla, gintawag sang mamalida si Sinas nga epitome of impunity. Bangod magluwas, sa una naglapas ini sa ginhimo nga manyanita parte sa tunagdigan nga tuig sa iya kadlawan, ba wala pa ini nag-agi sa health screening sang magpadulong sa Mindoro. Sila-sila ni Roque niya na kumpirman na gid nga may COVID, masulod pa sa opisina, porte ang aragkada. So, halong-halong, extra nga paghalong, daw wala kita ginabuyan sang kagaw. So, balik naman kita sa puno. Imbes kung tani nga malipay na kita, kaya daw na uluumpawan na kita, ginabuhi na ang ekonomiya, ari naman, inarangkada naman kita. Wala untat na kagaw. May halin sa UK, may halin sa Brazil, hindi na ni maintindihan. Puwerte na ang arangkada sa aton sang kagaw. Ginapulihan kita sang kagaw, wala kanto. Was-was dire, was-was dito. So, ang depensa halong. Kung halugan ta, porte halong gid. Kay base kon gina-target sang kagaw ara lang sa kilid mo. Kung medyo halog ang proteksyon mo, sudlon ka sang kagaw. So, extra nga paghalong. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na. Sa Bilog Adakmanwa sa Bacolod, kamusta naman? Ang syudad sa Bacolod, kamusta ya? Jutay ang aton sini, ginigo sang kagaw. Extra rang halong na kita. Padayunon talang ang proteksyon naton dire sa syudad sang Bacolod. Puwerte, hindi kita magsunod sa iban nga probinsya, ngara, umibwal naman ang kagaw. Daw hindi maintindihan. Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod? Kamusta mga merkado? Ang aton niya padayon kita, bisan paano nga may kagaw, dugsing kita sa tion sang kagahon. Para bisan paano, bisan makadali malimtan naton, ang problema nga nagalikop dire sa pungsod Pilipinas. Ang aton patrol, nagaalagulad na. Kamusta na ang mga balita? Kamusta na sitwasyon sa Dakbanwa sang Bacolod? Balita sa patrol. Upon kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa syudad sa Bacolod kung dalanon ang paghahambalan. Masyado pagkatauhay, although mabatyagan sa gyapon ang mapaang tiyempo sa siningati ni Aksyon Fred. Sa diid ko lang taon ta ang kalangitan, timayad man mga bituon. At the same time, Aksyon Fred, sa siningati niyon, makitanta ang pila ka mga e-bike and iban ng mga tricycles ang mga nagahulat man sa kilid sa Regional Hospital mayara man sa Tubang. Ang ibandari Aksyon Fred ang nagahulat na sa nagapila na amat-amat sa pagkakuha sa ila sini nga mga priority numbers for them para sa outpatient department. Ang patrol sa sininga tiniwan Aksyon Fred going man sa area sa downtown, ang downtown subong kagahon Aksyon Fred masyado pagkatauhay, although pila aton nga mga kapulisan sa idalom sang police station number 1 aras dalom Aksyon Fred ang ibandari agatindog may kapungko. While ang ibandari atis ang importante Aksyon Fred, alerto ang tanan Aksyon Fred. Isa lang sa napiyaran ko sa karon Aksyon Fred, ang iban diri nagapanglakaton pero kung kaisa nagakalipat sila Aksyon Fred magsuksok sa face shield, no?
may ara naman na diri ang kalabanan natin. Ang importante diri ang tao. Importante na subong kay kadelikado. Action of Fred, masyado nakadelikado. Wala pa gani natapos si COVID-19. Asos ari naman gali ang buto, no? Way pa gani na nga nabakunahan tanan-tanan. May ara na naman isa ka variant o kung na isa na naman kagagaw, I think duha na naman ka klase sang kagaw, UK, kag si Brazil nga kagaw action na Fred. Ang ara na naman sa problema na nagid ni kung lapit na ang eleksyon, ano matabo niya yan ni aksyonan ni. Ano matabo kung mag-abot ng eleksyon sa ko ina kwan dako ang nagapamangkot, especially kung election fever na, kung maka-file ng iban sa kandidatura, ang iban diya, mga mat-amat natin, ano matabo ni karon. Ano ni sila iya, para safe na gidya, panglakaton, may face mask, may face shield, paano matabo dari handshaking ni or appear o kung ano. May ilang aksyon na Fred, no? May iban nga mga telecommunication company sa karon masyado ka buot man kahit pa paano nag-donar gid action na Fred sang maga-donar rather no this coming Saturday sang masubra sa 600 ka mga plastic barrier sa mga aton sini nga mga public utility jeepney. Di mahayo man ni action na Fred ang ini nga plastic barrier. Action Alvin, Yes, sir. mayo-ayo na yan sa sakila, bala nga kakagisi, isa makita mo sa mga round trip na, pahak na, ninaya mabakod-bakod siguro na. Action na Fredo, gikan ini sa isa ka telecommunication company, ang ining klase nga plastic barrier, so makitanta lantaw ko bakod gini siya katama action Fred. Ikumpara mo sa iban kayang iban to saktugin man no pila naka bulan umpisa sa nga pahanugutan liwat makabiyahe ang mga salakyan di pasahe with a condition nga dapat ang salakyan may plastic barrier. So amo ni action Fred sunod diri kay Sir Rio Ben Tampos. Dako ang babulig sini bisan masobra sa 600 rather ka mga plastic barrier ati dako man sa gihapon ang bulig sini hindi man sa guro sa kani inabalang ginatawag tabala sa social distancing on the part ati dako pagid gihapon nga babulig sini. And at the same time kung health protocol ang paghambalan ti ara gihapon kay lubos nga ginapatuman sa gihapon sa syudad sa Bacolod ang ining health protocol. Ang reaksyon na Fredo, pamatian tabla, ang pahayag ni Rio Ben Tampos. Mga plastic shield sa mga jeepneys. This is in coordination na sa mga transport group ni, particularly Ondo, Pagpibakda, Kagang Stone. Last week, nag-meeting na kami din, mga leaders nila, sila ni Sir J.C. Ortega, si Mambet, sa Talbas, kaya si Sir Diego Malacad, na-finalize na ba si Tita T this Saturday, ma-installation ni from providing some smart communication. Initial, pila ang recipient? Ma-provide sila 625 set, no? So, plastic barrier, yung mga damol, siya, kaga, mas mayog din, at mas makabulig man kasi ni sa party sa pag-maintain isang social distancing sa mga jeepney, no? Sa mga di pampasahero ng jeepney. And at the same time, compliance mo sa health safety protocol na ina-impose sa local government of Bacolod. Aksyon na Fred, kabahin gidamag sa pahayag diri ni Sir Rio Ben Tampos. Mayo ni kay ma-observe gidya ang social distancing and at the same time health protocol para sa ato sini nga mga kauturan kabayba no nga may madamo man mag-donor sini at least hindi isa ginasiling nga dapat full pack ang isa ka sa lakyan di pasay sa baylo at least mas ma-observe gid ang social distancing, although mas maayo pagidya gani may ara pa gani maghatag alcohol parang dumduma mo to nagligad action na friends saka ka sa lakyan di pasay may alcohol. Subong daw way naman Ibalik naman kay kadelikado. Oh, yes sir. Ang tanan-tanan nga proteksyon subong, ibalik naton diri sa Bacolod. Kay sa Bacolod, jutay lang kayo subong ang ginigo. So, i-maintain nato nina nga hindi magsaka ang kaso sa Bacolod.
Action na Fred, kabay pa nga amo niya ma-maintain ta o mas maayo pa gani madula na, no? Hindi lang diri sa Bacolod kundi sa Burgos nga probinsya para kit papaano ya kag makahambal kita yang halos free na kitatanan sa virus. Although hindi maibitar, may nagagawa pagidyagi hapon action na Fred, no? But anyway, sa aton sila nga mga kauturon, extra nga paghalong. Action, Alvin. Yes, sir. Kamusta galibot-libot kamo sa Lagon sa New Government Center? Damo gyapon ang naga-walking-walking? Yes, action Fred, no? Ang patrol actually wala lang madugay, nakalabay sa area naman sa Capitol Lagon, jutay pagid lamang, no? Ang mga naga-walking sa sini nga tinion. Ang importante lang diri kung mag-walking sila at isang face mask, no? Rather amni ang pinaka-importante sa tanan action na Fred na magsuksok naman dapat maanad na gid ang tao sa pagsuksok sini kung magkaway sa malipatan ang pagsuksok sa face shield at isang importante action na Fred may face mask. Ang iban na action na Fred sa dalan sa Burgos makitang tanggalabanan diri ka pang Lakaton, ang iban sakay sa e-bike going sa area sa Burgos Public Market. Nagkamadumduman mo ito nagligad action na Fred. Ang presyo sa isda sa merkado medyo nagnubo kabay pa ma-maintain action na Fred, no? Kaya ang patrol rin na diri sa area o kung rin nakita mismo diri sa area sa Burgos Public Market at least Maulo ibual ng presyo ya sa timpos ang Semana Santa. oo, Kaya man ti kalabanan sa aton mga auto, di ko may mga edad-edad na naga-obserbagid sang puasa ga ginatawag. Oo. So, bakal na uga, mga Oo. pila naton ka mga isda, ulo ibual gawa ng presyo ya. gani man action na Fred, no? Amo ning lauman ta pero sa karon basi expectam nga line up to siguro na action na Fred, no? Ang pag-ibual, especially hindi may bitar lapit naman na April 1 and 2. Webes Santo kag Biyernes Santo so Semana Santa. So maybe by next week umpisa basi posible may pagsaka man. Si Madam mo mawangkatunta available man ang isda. Ano regalyo si Patikuling nga tagpila ni Madam? Good morning. 140 lang ha. 140 action of Fred Sobrado pa. Ining Patikuling ginasiling tao mo ni ang marot, no? Marot pero Batikuling. Ang available taman ni available ano yung latab. Latab action na Fred Rudagko man ni siya. Si latab tag pila. 160. 160 daw galatab man ang agi niya action na Fred. 160 pero mayo man talag sa kulin makita, no? Upos action na Fred. Maning nagligad na ba rin ginapangita mo action Fred, no? Upos tag pila ning upos ta? 160. Ha? 160 bu dagko ni siyang upos action na Fred. 160 para kato gid katama, no? Available sa karon. Pero ari yung isa pa anong available ta? Mat ani, no? Pakpakan. Pakan ni siya o type pilang pakan? 120. 120 ang pakan action na. Salamat gid ya. Thank you gid sa piyak naman action na Fred pakan, no? Dagko man siyang klase sang isda. Pamangpaton taman diri action na Fred sa pihak. May available man, no? Si Migo. Ano nang tuloy ano? Aloy. Oo, aloy tag pila ning aloy ta? 140 lang na sir. 140 lang ang aloy ta action na Fred. Oo, anong isa available man ang bulaw, no? Bulaw niya. Ang bulaw Fred tag pila na subong. 40 man 140 action na Fred. So kung lang taon ta, medyo nubo ni siya as kumpara ang mga previews mas mayo ko kabay pa nga ma-maintain. Sir, thank you gid sir, no? May mga sapsap da lukos gagiban pagalabas. Lukos wala kita sa may nakitaan pa sa karon ang sapsap action red amo ning lawayan, no? Dan taon wala kita so far sa may nakitaan sa karon nga lukos. Pero sa panalag ko action na Fred
mangkuton tabi si Nini. Ang available the reaction of friends sa panalag ko, may ilak. Daw ilak niya, no, pre, no? Lison. Oo, lison tagpila. 400. Ha? 400. 400 lison sa tumalagsahon gani medyo mahal. Lison 400 ang tangigi 350. 350 ang tangigi, while ang the best nga kilawan ni Action Fredo Dorado tag pila 200. 200. So 200 isa panalagkaw ni Action Fredo. May dagko man to, anong klase to dagko bansa dagko ni Action Fredo. Ang bansa mo pila 350. 350. Medyo mahal-mahal ganyan basta mga panalag ko. Pero ang mga regular Action of Red, kanami sa mga presyo kay 140, 160 kabay pa nga maintain ang ining presyo sa sining tinion Action of Red. No? Kit antaman diriya damo man nga klase sang ista available man sa karon Action of Red. Si Junior Ganidio sako man siya abi sa karon pero sa pagplastar sa nga iya sining nga mga baligya pero may dagko man yung iya mga isla sa karon pre pangrosta tagga pila 290. 200 kag 190 so depende Action of Red kay dagko man isla Action of Red ang mga isda sa karon yung pangrosta dagko man kayo Action of Red para sa aton sining nga mga kauturan. Pero may ari man diri nga kay Maymayo ano ni pre ano ni nga kuno karaho labrihan pa lang sa banyera si karaho taga pila 160. 160 ang iban mo nga available mataan mo pila subong Tag 140. 140. In general, Action of Red, maayo ni nga presyo sa karon 140 ang pinakanubo, 160. Ayaw mo ni dili hampang ang presyo sa karon sa ato dili nga mga kauturan at mayad ini no nga temprano pa nga pamalaklon. Ang observations ang patrol ang ginadulong sa inyo sang report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na mga presyo sa merkado. Ano ang manamit pamahawon? Ini kuna Kuya Subong, pag-abot ba mga 3-4 kadlaw na lang antes ang Semana Santa, bakal kamo tingob saging bala. Hindi gani kamuti, baw kampyon nina. Tanukon nga saging. Sa una sa kimpo namon dumduman ko, matanok ka saging, may mantikilya bala. Sos kanamit. Ulhamlet mo sa mantikilya, sos sa pagkananam. Sa una ya, medyo damo pa sa mga gulugarden mo. Di kung may dahon kamuti ka, apay migi kung damo blasang ining uluugbo siya, ginasampaw na mo na sa tinigang, pag bakit mo, kiara mo sa kamatis kag sibuyas Bombay, tapos pugaan mo sa kalamunding, sa pagkanamit, garaguso agya mo, ay kanamiton. Sa una mo na ang kalabanan nga ginasudan, kung ara lang sa piakbalay mo da, kung mapisan ka mananom-tanom, kadamo kaya sa makaon mo. May ara kada tanglad, may kapayas kada, may ara kada mga ulutanon, pamupo ka lang bla. So sa kadamit ng priska-priska gid, bogaraguso ang agiya sa pagkanamit, wala tupong. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na, roll call naton, karon nga kagahon kay Vanessa Mayo. Good morning. Nagamonitor siya sa Minnesota. Sa Minnesota subong kamusta da? Ang amon niyo ginakulbaan kami gasaka lang ang COVID-19. Kay Alex Puentes, good morning man. Kay Rooney Gordon sang Valladolid,
kay Huma Lumina, kay Mario Bacauco Irad Sala Carlota, kay Jubal Trinidad, kay Noel Amarda, Tamyaya friend, si Vanessa Mayo, good morning dira, Diloterio Acosta Gare, lockdown ko no, sa Quezon City. Kay Ching Pido Jacinto, good morning. Kay Lovely Arlene Barrios, sang Muntalban Rizal. Kay Cory Bidaha, sang Quiet na, good morning. Kay Kili Jili. Kay Vanessa Mayo, good morning man. Sabihan niya kay Noel Amar sa Canada. Kay Imbong Jocampo. Kay Junila Tarusan, sa Purok 20 Barangay Alangilan, good morning. Kay Milili Oligo, Gamonitor Live. Kay Iba Gradas Baterna, good morning. May lang nga pag-monitor. Tagsagid, kakaagahon. Tulotamyaw lang kita. Okay lang. Duludugsing kita. Tagsa kakaagahon. Kay Maria Lourdes de Jesus, good morning. Ga-monitor sa Country Homes sa Alihes. Kay Nulan Tumanan, good morning man. Naga-monitor. Kay Angela Liarte gayon dato, morning. Tamyaw ya bataya sa Libanon, si Maricon Castillo. Sige dira sa La Castellana kuno kag hinigaran kag Gimamaylan. Kay Kent Bulak Juanisa, good morning. Sa Barangay Handumanan ga monitor, si Melvin Piñapel Arasya, good morning man. Dira man kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Arasya, si Jose Griole Tansinco Gayuna, morning. Tinanok nga sago. Kay Marlon Lumawag, morning lang ko na mamaya. Dira sa Hinigaran. Morning na sa inyo. Bisan paano, tulotamyaw kita. Tagsagid, kakaagahon. Diri kita na yun. Sa libreng medical check-up, kag Radio Philippine Standard Time, las 4:29. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action 4:33 na ba si Andrew Juanitis Arisio? Morning na. Kay Ame Agustines Baron, kay Dilia Liabe, kay Happy Parcon Gayuna. Good morning. Low pressure area. Ba na si Plata naman, 390 kilometro west sang Calapan City, Oriental Mindoro. Tel-en sang frontal system nagaapekto sa eastern section sang Northern Luzon. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tob-tob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan pakadto na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas nga may kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Action Radio Philippine Standard Time +4:34 na. Okay, standby anay. Mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa Philippine Standard Time, las 4:40 na. Balik kita sa aton pagpangalagad kay Elsa Biasong Gordon. Nagamonitor sila po sa Banaya. Nga si Ronnie Gordon, subuman si Yvonne Boscher sa Germany. Kamusta dira? Kay Judge Snap Diamante Gabugtaw na ni. Si Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Dira kay Raul Alibugas, dalong galadlad ka na da pamao mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay Pare Erning Horilla, Gabugtaw na ni. Kay Pare Estoy Querido. Kay Bagi Alilada, good morning. Kamusta?
medyo maayo na subong ang iya negosyo. Kay Warren Ortiz, good morning. Bawa na ano man niya natabo kahapon, isa naman ka negosyante ginlutang dira sa Purok Baliro, Barangay Maao, Siyudad San Bago. Mga alas 3 pasado kahapon, ga monitor ako kay Action John Diaz dira sa May Bago, sakop sang Bago. Isa naman ka 59 anyos, taga Irorico Subdivision. Ang iyang salakyan may agi sang lutang. Suno sa report, kung pamatian ta kahapon, si PNP Chief sa Pulis, Major John Joel Batusan, posible nagalin ini sa ginadumala nga kwari bala sa Barangay Maaw, si Maalat, papuli na sang ginlutang. Hasta subong daw wala pa sang kung sino mga personalidad nga naglutang. Wala pa maistablisar kung anong kabangdanan. Personal, akig, o ano nga plastada. Puwerte, no? Ang kabuhi sa tao subong, ay, oo, maagyan ka, tapos makorsonidahan ka, tumba. Kung involved ka sa duga, tumba. Wala kaso, wala investigasyon, hindi may balaan kung sinong tagtuga. Puwerte. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Siling ni Ibon Boucher, amo man gyapon Steady Pulso. Morning, morning. Sige. Si Francisco Guangcuara man siya, no? Morning dira. Okay? Dali lang Mabalik ako dugay-dugay. Matalakay naman kita sang pila ka mga balita kag isyo, pero may obligasyon pa ako. So, standby ka mo makadali, mapahuway ako makadali, pahuway makamudira, balikay kita dugay-dugay. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon.
istasyon, Aksyon Radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Si Eleanor Fukuda sa Japan nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Si Manjo Arnijo, si Lani Mendoza, Sauce Baliega. Okay Kay Alex Buntisa, pwerte si Alex ba? Pwerte kuno duga binalaybay siya. Lorito Armas Bidaha, San Hinigaran, si Moon Lisay, good morning man. Dira kay Jimwell Agustin,
kag family sang Kawayan. Good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Dali lang Mabalik ako pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral,
Ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat. The time la 5 na Kajuan Tumulin. Good morning. Bao si Yuditurta de la Piña Barbecue namukaw gikuno si Lulaya Turing para lang magmonitor.
Advance sa happy birthday kuno kay tita niya Ebony. Ari man sa si Neil Brian Balues ara no. Muning kuno kay Randolph Balues kag Marialos Balues Tailo dira sa Manila. Sige Morning dira sa inyo. Diri kita pasudlon tang report sa Kapitolyo. Gobernador Lacson kag Mayor Lizares nagpirma kuno sang deed of usufruct para sa propiedad nga patukuran training facility sa Talisay. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May ginpermahan nga deed of usufruct sa Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Talisay City Mayor Neil Lizares. Ang pagpermahan ayo kon na ceremonial signing ginpatigan kahapon sang hapon sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial Siyudad sa Bacolod. Ini may angot sa paggamit sa propiedad nga ginapanagiyahan sa gobyerno provincial sa Barangay Zone 12 Poblasyon Siyudad sa Talisay. Ining propiedad ang nagalapad sa 30,000 square meters o kung 3 ka hektarya nga ara nahamtang sa Rafael B. Lacson Memorial High School nga oval kag plano ining patukuran sa lokal nga panguluhan sa Talisay sa training facility agud nga magamit sa mga atleta sa eskwelahan. Suro kay Mayor Lizares iya ay develop ang mga propiedad para sa sports kag educational activities agud banabo-nabo sa mga negrense ang mga makabenepisyo sini ilabida ang mga estudyante kag mga atleta. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Si Ivan Malban kuno nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Yung Philippine Standard Time, las 5:13 na. Kaibing Bagatilada, good morning. Si Runa Rehida trabaho, morning kuno kay Mr. and Mrs. Elvis Cagdura Patigas, sang Barangay Sumag. Kay Utay Benedicto da sang Victorina Heights, Mansilingan. Ba, si Victoria de la Piña Barbecue, si Lulaya Turing kuno galuto Balinsyana kag botong. Si Titaya galuto sa gwasang budbud kag suman. Ba, mga paborito ko gid ang ginaluto nyo. O dali lang, kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Philippine Standard Time, las 5:15 na. Diri kita. Mga persona nagpatay kay Lino Quadra, tubtob karon wala pa makilala sa kapulisan sa Police Station 3. Apang wala untat ang ila investigasyon. Si Action Eric Bagmanwa may report. Action Eric, please go ahead.
action Friday good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. So far wala pa gid man sang progress kag development ang kaso sa pagpatay sa kay Lino Cuadra sa atong Biyernes na gabi sa northbound terminal sa Kopili sa Barangay Batas, Sudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 3 Action Fred nga nakuha sang CCTV ang salakyan Innova nga pula apang wala madala sa CCTV ang plate numbers ni. Sunod kay Pajarito Action Fred, nagasalig na gid lamang sila sa testigo kung may anak gid man magpangisog nga maghatag sa impormasyon sang dugang ideya sa padayong investigasyon nga ginahimo sang kapolisan. Dismayado naman Action Fred si Police Major Richard Pajarito sa wala papasugot sang pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay ni Lino Cuadra nga kung tani gusto hibaluon sa kapolisan kung pilagid ang igo sa lawas ni Cuadra nga nagresulta sang iya sini kamatayon. Ang anggulo nga personal grudges nagapabiling gihapon nga motibo sa pagpatay sa biktima. More on this, yaring palayag sang hepe sa Police Station number 3. So parang latest results ng amon investigation ng mga nakakuha kami sang CCTV sa scene or malapit dira kag na confirm naton nga ang inasakyan sa mga suspitsado amo ang Innova color pula. Pang sa to say nga wala ma-capture sang CCTV ang plate number sang salakyan, that's why nga mabudlayan kita magyapon mag-identify kung sino gid ang tagiya sang salakyan nga ginasakyan sang mga suspitsado. Kumunto tani aton sansa ang salakyan nga ma-identify naton through sa plate number apang hindi man maano sa CCTV tungod sa kadulom mo, dulom naman naglain ng tempo that time. So, medyo malayo-layo ang CCTV. So that's why makita naton obvious lang na ma-identify naton ang salakyan. So depende na kung may mag-surface ng mga witnesses sa muna ginitansa naton kung makasugid kung sino ang mga suspitsado o gunman sa pagpatay kay Lino Cuadra. So posible nga masulbar naton ng kaso. So nakita naton man sa manner nga pagpatay siya, first motive natin siguro nga makuhan dira, nga daw personal grudges no, kung yung personal sa giplanuhan siya para nga isakyon. Action Fred, si Police Major Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 3. Ang ining balita, ginadulong sa Kika sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:18. Si Guillermo Clarito na Burawan kuno. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-experience. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. Oras gindulong sa kaalwan sa Maakanday Franklin Tiluhio ka grupo ya sa New Zealand gapamahaw gid sila. Anong sudaan nyo da? Kay Dodge Dalida, muning kuno kay Mamaya Perla Dalida sa Mount Carmel. Kay Linda Libunaw, Solidad Libunaw sa New Kabukiran Takuling nagamonitor. Si Diosdado Propunga sa England, London siya gamonitor. Uy, basko guno signal sang Aksyon Radio dito sa England, London. Kay Banoy Bahandi da, dira sa Kabukiran, sa Barangay Takuling, good morning lang. Dali lang, ariho, mayo ining balita kon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 19,
27 una nga bula, resulta 19 kag 27. Second draw 19 17 ikadua nga bula, resulta 19 kag 17. Third draw 9 36 ikatatlo nga bula, 9 kag 36. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 642 kita, jackpot 39,341,110. Ari ang kombinasyon in any order, 34, 30, 19, 15, 38, 24. Resulta sang 642, 34, 30, 19, 15, 38 kag 24. Sa ilo kita, 649, jackpot 15,840,000. Kombinasyon in any order, 31, 48, 28, 24, 46, 19. Resulta sang 649, 31, 48, 28, 24, 46 kag 19. Sa ilo kita, 658 kita ang jackpot 49,500,000. Resulta in any order 6, 14, 55, 52, 16, 12. Resulta sang 658 size 14, 55, 52, 16 kag 12. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio.
Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na. Kay Jumar Herrera na good morning, kay Bilyo Ryan, kay Babes Navarro Hortales Baligwas dira sa may Purok Tangkong Barangay City good morning, kay Marciano Bugaay sang Singkang Airport, kay Jose Eerson Lapinig Junio sang Stonehaven sa Granada good morning, kay Cathy Beer good morning man. Dire kita balita naton sa City Hall, Councilor Ramos nagapangabay sa PUB driver nga ipabilin nga matinlo ang plastic barrier sa ila salakyan. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Balag Action Fred, nag-remind si Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod sa mga drivers ang public utility vehicles o na PUV sa Action Fred nga dapat mapabilin ang katindo sang plastic barrier nga gina-install sa ilang mga salakyan. Ini matapos nga naobserbaran man sang konsihal nga may mga PUV Action Fred nga hindi na maayo kag hygienic ang mga plastic barrier. Tuno kay Ramos mag-file ni sang resolution nga nagapanawagan sa Bacolod Traffic Authority Office o na bitaw nga i-inspect Action Fred ang mga PUV kag pangabayon man ng mga operators nga islana ang mga inisang material nga magadugay kag serviceable. Kaya ko susya na din. Wala yung Bacolod Traffic Office to inspect and to compel the operators to change the things na lang gawin. Serviceable. Nabatian si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Yari na mga kaksyon ang lima ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa gilamang ka-cups
Good news sa tanan nga life extend nyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:36 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw Ko 41. This time check is brought to you by ACS Mag. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 na kay Cirila Albores Bailon, good morning man kay Marlene Diaz, kay Rudelin Alvarez Bayabado, kay Dante Makilanda, good morning. Diri kita nokpo nagapreparar na para sa pagpabakuna sa ilang mga personnel. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na, friend, nakaprepara na ang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagbakuna sa ilang siring personnel kung mag-abot na ang bakuna. Sunod diri kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Dunasco, 2,204 ka personnel sa 2,237 ang nagpareser na nga ini sila ang magapabakuna action Freda. Ang 34 diri ang hindi pwede bangod, ang iban diri nagabusong, ang iban diri nagapasuso sang kabataan kag ang iban action Fred may high blood. Preparado naman ang mga vaccination site nga ila sining butangan sini nasambit nga hilikoton kag ginapaabot na gid lamang ang bakuna sa masunod nga mga semana or binulan. According pa kay Dunasco, AstraZeneca ang ila sini na baton nga information, pero damlag lang naghambal man isla bisan ano lang basta may ara. Action Friend po is 2,237. So out po ng strength po namin na iyon is meron po tayong 33 na hindi po magpapabakuna for the main reason po na may sila comorbidities. For example po is yung lactating mothers, yung nagpapasuso, yung buntis, hindi po pwede, and yung high blood, and meron pong ibang reason po na ang vaccine. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49 na kay Edila Osdas ang Kintown Victorias, good morning. Kay Michelle Sayo, mga blatter entry pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagbolter handa sa selisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y saan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Philippine Standard Time, las 5:53. This time check is na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, priso karon sa custodial facility sa police station number 7 ining 45 anyos nga lalaki matapos ginaresto kagabi sa bypass operation sa Purok Kabguason, Barangay Mansilingan, diri sa syudad sa Bacolod. Ang nadakpan naging kilala kay Reynaldo Grasillas alias Chuboy, kaga-residente sang amuman nga lugar. Sa initial diri nga pagpangusisa man ni Police Staff Sergeant Rudy Omison, si Gracilla ang gidakabig nga high value individual sa idalom sa police station number 7, tapos nakagwa ini siya sadto sa prisuan pagiman sa Pribargin. Ang ini siya ang naaktuhan man kagabi nga nag-engage sa illegal nga droga. Nakumpiskar diri sa iya aksyon na Fred ining 4 ka plastic sachets ang suspected Shabu, more or less mga 7 grams
nga may dangerous drugs board value 47,000 pesos. Na-recover man sa iya ining isa ka improvised tutor. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si... Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Philippine Standard Time, las 6. This time check is brought to you by Paracetamol.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.